sa huling araw ng paghahain ng kandidatura ang ilang artistang gustong sumabak sa politika. Alamin kung sino-sino sila sa report ni Ian Cruz. Hindi nagpahuli sa paghahain ng kanilang Certificate of Candidacy ang ilang artistang politiko. Ang re-electionist sa Batangas Governor Vilma Santos Recto nag-file ng kanyang kandidatura sa ilalim ng Liberal Party at tila muling nabuhay ang tambalang Boyet at V dahil magkapartido silang tatakbo muli sa ilalim ng LP. Nag-uusap kami ni Boyet, tayo sa pelikula Arte ng Arte, tapos nagkikissing scene pa kami. Tapos ngayon, nagkikita kami sa pagsisilbi sa mga bayan and personally, nakita ko yung improvement ni Boyet pagdating sa pagsisilbi at pagsaseryoso. So, I wish Boyet, baka dito rin tayo, men. Very happy and here it is. I'm really running for Congress. My main objective is really for the province of Batangas to preserve the environment. More work for a lot of people. Tatlong independent candidates ang makakalaban ni Governor V. Sina Marcos Mandana Sr., Arturo Atienza at Praxedes Bustamante. Plataforma ko ay edukasyon, tsaka yung pagkabuhayan ng ating mga kababayan, lalo na sa panahon ito, marami tayong mga kababayan na naghihirap sa Batangas. Sa Cavite, nag-file na rin ng COC si Jolo Revilla na tumatakbong Vice Governor ni incumbent Cavite Governor John Vic Remulla. Makakalaban ni Jolo ang anak ni Senador King Lacson na si Jay Lacson, nakatandem naman ni Cavite Congressman Ayong Maliksi. Malapyasa naman ang paghahain ng kandidatura ni Aga Mulak na tumatakbong kongresista na ika-4 na distrito ng Camarines Sur. Kasama niya ang asawang Sherlyn Gonzales at kaibigan si Bayani Agbayani. Makakalaban ni Mulak si Wimpy Fentebella. Asahan po ninyo, wala na pong ibang pupuntahan ang Kamsur, lahat po ng distrito dito, kundi sa magandang buhay po. Sa Cebu, sinamahan naman ang kanyang pamilya sa paghahain ng kandidatura si Annabel Rama. Makakatapat naman niya sa pagkakongresista ng Cebu North District si incumbent Congressman Raul Del Mar. Bagamat hindi pinalad sa kanyang senatorial bid noong election 2010, sasabak muli sa politika ang jukebox queen na si Imelda Papin. Makakabangga niya ang re-electionist na si San Jose del Monte Bulacan Congressman Arthur Robes. Biruan pero parang may katotohanan na gano'n na parang ano ba ito? Yung pala natuloy na. Merong mga offers sa akin to run again in my province, sa Camarines Sur, also in other cities dito sa Metro Manila. Pero parang napupunta ako sa San Jose del Monte City. Ako naman, everybody is entitled to their own right. Para kung gusto nilang lumaban, lalaban sila. Malayo pa naman yan. Halos 7 buwan pa bago magkampanyahan. Kaya kami, ako, trabaho muna tayo para sa tao. Wala munang politika. Si Daniel Fernando naman, muling kakandidato sa pagka-vice-gobernador ng Bulacan. Hanggang kanina, wala pang ibang kandidato na naghain ng COC sa pagka-vice-gobernador ng Bulacan. Hindi naman mawawalan yan sasabihin nila walang kalaban. Hindi naman, sa lahat ng mga kumakandidato, hindi naman nawawalan ng hindi nagpapahil dyan. Siguradong meron. Di rin nagpahuli si Roderick Paulate na muling kakandidato sa pagkakonsehal na ikalawang distrito ng Quezon City. 20 kandidato ang kanya makakatunggali. Dito naman sa politiko pinasukan ko, masasabi natin talaga maraming naninira, di ba? At politika siguro that's the name of the game. Pero masaya ako, mabait pa yun ang Diyos dahil may mga kaibigan pa rin ako. Ian Cruz, GMA News.